Isaías. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng taba. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya ako parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayunmay, itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan, sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel, na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik ng mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang kataputan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roon, sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Tungkol sa kaligtasan nito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propeta. Pakinggan po natin. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Hese, ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad
sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan kaligtan ang kanilang mga kasalanan at pabinyak. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak. Mga kapatid ko mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po na. Juan ay propeta, sinugo upang mamuna sa manunubos ng sala. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at naggawal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sanang ipapanghalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala sa isa sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan," wika nila. Kaya tinudyatan niyan sila ng kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan." At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakakaalam at kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel.
ang mabuting balita ng Panginoon. Manatili kong nakatayo. After the mission. Lagi. Sumunod. Sumunod kami siya. Ang lubhang kagalang-galang Francisco de Leon, Obispo Emerito ng Diocese ng Antipolo, ang ating minamahal at kapatid ko sa pagkapari kay si Santilioso, Father Noel, ang ating butihing rektor at parish priest ng ating minor basilica ni San Juan Bautista, Father Albert, ang ating butihing vikaryo, Father Rufino Sescon, ang butihing rektor at parish priest ng minor basilica ni San Juan Bautista sa Quiapo at pambansang dambana ng Mahal na Senyor Jesus Nazareno sa Quiapo, ang ating mga minamahal at ginagalang na punlingkod ng ating bayan ng Tatay, Mayor Alan de Leon, at ang kanyang butihing sangguniang bayan, ang ating mga konsehal, ang ama ng ating barangay, mga kagawad, ang ating butihing Parish Pastoral Council, Parish Finance Council, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, mga kapatid, batiin po natin ang ating katabi ng isang mapagpalang kapistahan ng ating mahal na patron, San Juan Bautista. Sabihin din po natin sa ating mga katabi, maraming salamat sa iyong pagdating sa iyo ang biyaya ng Panginoong Diyos. Maraming salamat sa iyo. Mga kapatid, maraming salamat. Ulihin po natin ang Panginoong Diyos. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, na itanong mo na ba sa iyong sarili, anong bagay ang magpapaalala sa inyo sa isang tao, sa iyong kapwa? O anong bagay ang magpapakilala tungkol sa inyo? Sa buhay ng ating mahal na patron, San Juan Bautista, maraming bagay ang naukol sa kanya, nagpapahayag kung sino siya at ano ang kanyang naging buhay. Batid natin na siya ang tinig na sumisigaw sa iya. Mark chapter 1 verse 2. Ang suot niya ay balahibo ng kamelyo at ang sinturon ay katad sa baywang. Mateo chapter 3 verse 4. Higit sa lahat, si Juan ay kilala bilang nagbinyag kay Jesus. Lucas chapter 3 verse 21. Sa kanyang kapistahan upang ipagdiwang ito, mayroong tubig. Ang pagbubuhos ng tubig
Kaya naman, mga kapatid, pagnilayan natin ngayon sa kanyang kapistahan ang tungkol sa tubig. Ang tubig ay labis na mahalaga at ito ay nangangailangan ng higit na pag-iingat. Dahil napakahalaga, ito ay nagsasaad sa atin ng tunay na pangangalaga ng pag-iingat. Bakit po? Sapagkat kapag napabayaan ang tubig ay magdudulot sa atin ng labis na kasawian. Subalit kung bibigyan ng nararapat na pagpapahalaga, ang tubig ay nag-iwan sa atin ng kaginhawahan ng kasaganahan. Tunay nga po na ang tubig ay buhay. Kailangan uminom upang mabuhay. Kailangan din diligin ang mga halaman upang mabuhay, yumabong at mamunga. Subalit, labis na tubig ay nakakatunaw ng pananim. Sadyang sobrang pag-ulan ay gawi sa pagbaha, at ang baha ay nakakapinsala at sa kasamang palad ay nagdudulot ang kapighatian ng kamatayan. Ang lahat po ng bigay ng Panginoon Diyos sa atin ay nararapat lamang na ingatan at hindi sasayangin. Nararapat lamang na alagaan at hindi aksayahin, hindi aabusuhin. Mangyari pa ang lahat ng nilikha ng Diyos. Ang tubig sa lupa o sa dagat ay nararapat na bigyan ng tama at wastong pangangalaga. Ang lahat na nito ay pinagkatiwala sa atin upang maging masagana at mabunga ang ating buhay, upang tayo magkaroon ng maganda at mabuting kinabukasan. At lahat na ito ay patungkol sa tubig. Sa kapistahan ng ating mahal na patron San Juan Bautista na pinagdiriw natin sa pamagitan ng tubig, ano po ang dapat nating pagnilayan? Ang dapat nating tatandaan? Anong ating iuwi? Dalawang bagay. Mga kapatid, ang tubig ay paglilinis ng buhay. Ang tubig ay pananatili ng buhay. Paglilinis, pananatili ng buhay. Una, ang tubig ay paglilinis. Nais natin ng lahat sa atin, sarili o mapagay ay malinis. Magandang tignan ng ating kapaligiran ay malinis. At meron din tayong kasabihan, next to cleanliness is godliness. Ang buhay natin ay dapat maging malinis. At ang tubig sa sakramento ng binyag ay pagkawala o pagpapatawad sa atin mula sa kasalanang mana, tayo nga ay nagiging malinis. Gaya po ng isinulat sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 26, sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan at kahawig. Tayo nga ay kalarawan ng Diyos. Tayo po ay kanyang kahawig. Ang tubig na malinaw ay maalinaw natin ang ating sarili. Subalit kapag marami ang tubig, wala tayong makikita. Mga kapatid, ang kasalanan ay siyang nagpapadumi sa ating pagkatao. Dahil sa ating mga kasalanan, hindi nakikita, hindi naninag sa atin ang Diyos. Kaya naman, nararapat na linisin natin ang ating pagkatao ng tubig. At ito nga ang tubig sa binyag. Linisin natin sa pamagitan tubig
ng ating luha, ng ating pagtitika, ng ating pagsisisi, ang ating pagbabalik loob sa Diyos upang sa doon makita sa ating pagkatao ang mukha ng Diyos. Na ang buhay mo ay malinis, kaaya-aya sa Diyos. Sa Ebanghelyo ni San Juan na susulat na ang sinibat ng isa sa mga sundalo ang kanyang tagiliran at pinagkumagos na dugo at tubig. John chapter 19 verse 34. Ang dugo dito ay dalawa ng banal na Eucharistia at ang tubig naman ay kumakatawan sa binyag. Tuparin natin ang ipinangako noon natin kung tayo ay pinilitan at sa ganoon makikita sa atin na tayo nga ay anak ng Diyos. Masasalamin sa ating pagkataong Diyos at masasabi nila, nakita ko ang Diyos sa iyong pagkatao. Mga kapatid, nasabihan ka na ba? Narinig ko ang Diyos sa iyong pagkatao. Nakita ko ang Diyos sa iyong pagkatao. Maging malinis tayo sa pamagitan ng ating banal na komunyon, ang alak at ang katawan ni Jesus. Mga kapatid, pinaghalo-alok at kaunting patak ng tubig ang ating inumin sa kasaganaan, sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Mga kapatid, naitanong mo na ba sa iyong sarili, ano po ang nakikita nila mula sa atin? Ano kaya ang naaalila nila sa ating buhay? Dalawa, ang tubig ay buhay. Nais natin na mabuhay at ginagawa natin ang lahat upang ang ating buhay at ang ating mahal sa buhay ay maging masagana at mapayapa at mabuti. Magyaka, kalalaman na sa ating pamumuhay ang pagbibigayan, ang pagdadawayan at pagtutulungan upang sila ay mabuhay. Ito po ang sinasabi ni Jesus nung siya'y nakabayubay sa krus. Nauuhaw ako. John chapter 19 verse 28. Nauuhaw si Jesus at ang kanyang kinauuhawahan ay ang ating paggawa ng kabutihan. Ang kanyang nais na tanggapin ang inumin ng ating paggawa ng mabubuting bagay at ang ating pagsasalita ng ating magandang halimbawa at salita ng Panginoong Yesus. Ang tubig ay nararapat na umagos, gumalaw. Sadyang nakakasira. Kahalintulad po nito kapag hindi natin pinadaan o pinahagit ang mga biyaya na binigay sa atin ng Diyos, tayo rin ay hindi nagiging mabunga, hindi rin nagiging higit na masagana. Kapag hindi natin pinadaloy para sa iba ang pagpapala na pinagkalog sa atin ng Diyos, ay ito ay mauubusan ang hindi makakagawin na pagpapala ng Diyos. Ngayon po mga kapatid, ibuhos na, ialay din natin tulad ng tubig ang paggawa ng mabuti at maganda sa ating kapwa. Ibigay din po natin
tulad ng tubig, ang pagpapatawad at pagliligtas. At mula rito, sasabihin sa ating ni Jesus, mula rito ating marinig mula sa Kanya, nauuhaw ako at ako ayon pinainom. Mateo chapter 25, verse 35. Mga kapatid, sa pagdiriwang ng pagsilang ng ating mahal na patron, San Juan Bautista, inuugnay natin sa Kanya ang tubig. Ang tubig ay paglilinis, ang tubig ay buhay. Mamuhay tayo ng malinis, mamuhay tayo na kung saan naaaninag sa ating pagkatao na buhay ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, tanda natin, sa tubig na ito, kaugnay sa ating mahal na patron, ito'y paglilinis ng ating buhay. Ito rin ang panatili ng ating buhay. Higit sa lahat, ang buhay na pinagtiwala sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Ito yung una. Sumasampalataya ako Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Inaok sa kinaroroonan ng mga yumao. Nung may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang marinito at huhukom sa namabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. panalangin ng pasasalamat at pagkilala sa simbahan ng Taytay bilang Basilica Menor at parokya ni San Juan Bautista. Ama naming mapagmahal, ikaw ang bukal ng biyaya at lahat ng pagpapala. Nagpapasalamat po kami sa iyong kagandahang loob na ipinagkaloob sa aming pamayanan ang pagkilala sa aming simbahan ng Taytay bilang Basilica Menor at parokya ni Sayan ng simbahang ito na kinikilala ang kahalagahan bilang ang unang simbahang Katoliko ng mga resita sa labas ng Manila at ngayon bilang unang basilica sa Diocese ng Ecuador. Tulad sa mga Bautista na nananawagan sa mga tao ng pagsisisi at pagbabago, naway maging tanda ng pananampalataya at pakikipagkasundo ang Basilica Menor na ito. Kinakailangang siya ang maging dakila at ako namay maging mababa. Ituro mo sa amin, O Panginoon, ang kahalagahan ng panalangin, pagsunod at kababaang loob na ipinakita ni San Juan. Tulungan mo kaming maiwaksi ang aming pagkamakasarili upang si Kristo ang lumago sa aming buhay. Naway maipakita namin ang tunay na kagandahan ng simbahang ito sa kabutihang loob at pagmamalasakit sa mga mahihirap at nangangailangan.
magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ilan po visa po nung naman? Sila po, sisters lang yan. Sige po. Malang pa, sige po. Kaya, thank you. Nabinyagan na ba yan? Nabinyagan na. Walang TV. Walang TV. Ito yung bahay mo. Hindi mo nilakasan eh. Kasi mo rin. Ito ka nila. Ito tayo.
Live to na yun.